Kung may hirap, may ginhawa pagkatapos ng masamang panahon, guys. Ganito ang buhay ng mga kasimangisda. Kapag ka talagang pangit ang panahon, talagang taghirap tayo, mahirap mang makakita ng isda, mahirap makakita ng grasya. Kaya pagkatapos naman po ng masamang panahon, bumabawi naman po si Lord para tayo pagkalooban ng maraming grasya. Tulad po na nakikita nyo ngayon, talaga namang na-bless po tayo dyan ng araw na yan. At maganda-ganda po ang huli natin dyan. Kaya panoorin nyo lang po hanggang dulo dahil ito po ang buhay si Mangista. Kung may hirap, may ginhawa. Kaya wag po tayong susuko, laban lamang po tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ito po ang gusto kong maiparating sa inyo mga kasimangista, sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa atin na kailangan tayo po ay may tiyaga nang sa ganon ang ating buhay ay katulad din ng parang bola, gumugulong lamang din po talaga, may hirap, may ginhawa. Si Mangisda lamang po. Lapitan natin ng mga kasimangisda yan guys. Oh. Yeah, simula pa lang yan na kanilang papatas ng ating power ng ating lambat. Yan ang local crew natin, taga PNG. Ayan. Good morning guys. Ayan, naka-area ulit kami ngayong umaga. At medyo maganda-ganda naman ang panahon ngayon kumpara kahapon nung umarya tayo. Inabutan tayo ng masamang panahon, mga subasko, malakas na hangin, malakas na ulan. So ngayon, fair weather na yan, okay na yan. Medyo mataas naman ang kaulapan. So eto, nakarya tayo ngayon, nagbibira pa ng kable. Kaya sana nandyan lang sa loob. Guys, nagbibira pa tayo ng kable. Ayan guys, naka-area na tayo. Lumilipad ako kanina. Ngayon, dumaan dito si Falcon. Ayan, lumilipad na rin si Falcon guys. Nasa isang area lang kami ngayon. Ayan, ang aking estudyante. Lumilipad na rin. Ganitong kaaga. Ayan. Oh, para. Yan ang dati kong alaga, si Falcon. Ngayon, nandito na sa aming area. Nandito siya. Oh, gagatuldok na. Start na tayo ng power block. Start Ito na. naman yung bata o nasa loob na. Tawag nyo, hindi yan ang titignan ko. Tawag nyo kung mira. Good morning guys ha. At Oh, ano yan, titirahin na yan. thank you Lord again dahil ito Ito yung bata. maaga pa lang may blessings na. Sana nasa loob lang. Kanina nasakop naman natin yon. Inulabog natin, nasa loob naman siya kanina. So ngayon wala pa nagpapakita. So tabayan lang natin. Kasi pagka may yellowfin tuna, usually umiilalim sila. Kahit may halo silang gulyasan, nadodominate nila yung gulyasan, nadodominate ng tuna or ng yellowfin. Kaya usually lumalalim ang grupo ng isda guys. Pero habang nagpupulabog tayo kanina, nandyan naman sila. Kaya let's find out later kung gaano kadami ang ating mahuli ngayon o kung meron sa loob. So ito yung mga 50-50 kasi wala pang senyales na may isla sa loob. Pero nasakop naman yun guys. Yung nakagandahan, nasakop natin. So antabayan na lang natin po ang kaganapan at ito po ulit ang inyong kasimangista. Magandang umaga and shout out sa ating 353,000 followers sa Facebook page at
Almost 30,000 na po tayo sa YouTube channel. Thank you fast growing yung ating YouTube channel guys. Ayan. So, medyo maganda-ganda ng weather kahit na may ulap-ulap guys. Ayan, sa paligid natin. Yan ang panahon ngayon. So, pliable naman, safe naman, hindi naman mahangin, hindi naman maalon. So, tamang-tama lang yan, kagandahan yan. At maaga pa nga, naka-area na tayo. Ngayon po ay 6:30 na ng umaga. Ayan, good morning everyone! Good vibes po tayo. Lapitan natin ng mga kasimanging isda yan guys. Oh. Yeah, simula pa lang yan na kanilang papatas ng ating ng ating lambat. Yan ang local crew natin, taga PNG. Ayan. Yung mga negro na yan, yan. Kakulay natin, kalahi natin yan guys. So, ayan. Ayan, taga Nagdarlan, Laguna. Ayan. Ayan ang mga oiler natin. Ayan. Ayan. Kasama kasimangit na. Para makita nyo rin yung pagpapatas ng kadena guys. Ayan. Ayan. Yung mga kakulay natin, yung mga negro dito, yan yung mga taga PNG guys. Ito naman. Ito, Batanggin nyo rin ho ito. In charge ho ito sa kanyang snap ring. Ayan. Pinakita ko na to nung nakaraan guys. Yan, itong snap ring. Yan, snap ring. Mga 7 kilo ho yan, 7 kilo ang timbang niyan. Yan. 7 hanggang 8 kilo. Dito naman o, nga electrician natin. Electrician natin yan ha. Lahat dito tumutulong sa lambat. Guys, lahat sila may ginagawa dito. Ayan. Yun ang winchman natin, nakadilaw. Yun. So yan guys. May pumipitik na kanina sa loob ng lambat natin. So, isang maganda sinyalis yun na may huli tayo. Sana marami. Para nang sa ganon, maganda ang Pasko. Ayan guys. Napakahaba po ng lambat natin guys. Humigit kumulang 1 kilometro ang haba nito. Kasama na yung tustusan. Kung mahaba ang tustusan, nagmo more than 1 kilometer kami guys. Pero kung maiksi lang, kung konti lang yung tustusan, mga siguro kulang 1 kilometro guys. Ayan. Napakalapad ho nito, napakalaki. Malalim ang kayod nito, nasa 200 fathoms or siguro kulang-kulang 300 meters guys ang ating lambat. So ayan. Ito naman yung ating main skip guys. Ito yung nalalaglag, ito yung pinupukpok na nalalaglag. Yan ang main skip na tinatawag. Tagahila ng lambat at tagahila ng barko guys. Para kung sinabi ng kapitan natin, iharap sa alon o iharap sa hangin, siya yung magmamaniobra para humarap ang barko sa hangin or sa alon. Yan po, siya nagko-control dito sa galaw ng barko pagka nakapara na kami guys at naka-arya. Ayan. Ayan guys, sinutuhog na ng ating winchman yung o-ring. Ibig sabihin, may huli po tayo ngayon. At the same time, may nakita na tayong pumipitik sa gitna ng ating lambat sa loob. Kaya, ayan, may huli po tayo ngayon guys. Kaya, sana makadagdag tayo. Dahil, may ilang araw pa, 1 linggo pa bago magkatapusan. Kahit pa paano makadagdag tayo ng score. Para nasa ganon, everybody happy ang mga kasimanging isda. Ayan. Tinutuhog niya yan. Tuloy-tuloy ang power block niyan guys.
Habang maluwang pa yung lambat, tutuhugin na yan para sa ganon, yung isda ay makapaglaro pa rin dyan sa loob at maging maayos yung ah, luang ng lambat na hindi siya kumikipot para hindi tuminga yung ating isda. Kaya kita nyo, medyo kulo-kulubot yung ating lambat pero may humihila dito isang skip. Ayan. So ano yan, inihila para lumuang, para maunat, para yung isda makapaglaro ng maayos sa loob ng lambat, hindi magtingahan. Sayang kasi pag tumitinga guys talagang reject na yon. So pagka ganyan, iniingatan na huwag tuminga ang isda para hindi masayang. Good morning, good vibes sa ating mga kasimahing isda. Ayan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na o-ring. Pag 7 na o-ring ka, guys, maluwang-luwang yung bag portion nito. Ibig sabihin, marami ang pwedeng ilagay o pwedeng lumaman dyan sa bag portion natin. Pag 7 tuhog yan. Ayan. So sana katulad ng kahapon, kasi kahapon kami ay naka 102 tons. 102 tonelada. 102 tons tayo kagabi. Kahit na tayo ay inabot ng masamang panahon, na-bless pa rin po tayo guys. Thank you Lord sa magandang araw at ginising mo kami ng maaga at kami ay ngayon may blessings na yung pinagkaloob. Ayan, thank you Lord talaga. Keep safe everyone po, ingat po kayo dyan at enjoy watching lang po mga kasimahang isda. Ganito po talaga sa international commercial fishing na pagsikat pa lang ng araw dapat gising na at baka maaga ang lutang ng isda para makareact tayo, makaarya tayo guys. Pagka tanghali ka ng gising, nako, wala ka nang aabutan, sa pansitan ka na pupulutin. Dito maraming kalaban. Una, panahon, yung weather na tinatawag natin. At the same time, yung mga party line or yung ibang kumpanya. So kaya kami naman po ay talagang sikap na sikap dito. Ayan, may pumipitik-pitik sa ating loob ng lambat. Ayan, yan. Yung maliit na pitik na yan. May kasamahan pa ho yan dyan sa loob. At nakita na rin to sa sonar kanina. So kaya nakapag-decide sila na 7 ang tutuhugin. So malaman po natin kung kasi minsan nakakadaya din sa sonar Minsan akala mo ang dami-dami kasi napakalaki sa sonar ang indication. Yung pala ang karamihan doon dilis. Malaki po kasi sa sonar makikita yung dilis Pulang-pula po yan. So parang isda na rin siya. So napapagkamalan po yan na isda rin. So sana po madami din para bless ang lahat. Thank you po and good morning again. Stand by. Stay tuned. Simang isda. Makipot-kipot na guys. Malapit-lapit na to. May pumipitik-pitik na ilang piraso. Sana nasa ilalim lang. Medyo natagalan. May mga tumitinga kasi baka maglusutan. Kasi sa lalaki nga ng mata ng ating lambat, yun ang nagiging dahilan pagka minsan matagal yung pagpa-power block, pumapara-para yung ating power block. So ang nagiging tendency is nakakalusot pa yung mga isda dahil nga sa laki ng mata natin. So dapat nga maiwasan yung pagkipot ng lambat para hindi sila makatakas or kasi pagka nakita nila yung lambat sa ilalim, ayan, pumipitik-pitik na sa loob. Pag nakita nila yung lambat na yan sa ilalim, hahanap at hahanap talaga sila ng pwedeng daanan. So wala pang 100% sure pagka ganon. So nandyan na rin yung ating diver. Tinitingnan na naman kung ganong kadami. May kumikintab sa loob. Ayan, pumipitik-pitik na. So madami daw. Ayan guys. Ayan. Yung alon-alon na yan, isda na yan guys. Thank you Lord. Malapit na to. Sana hindi nabawasan. Maganda kasi ito kanina nung inarihan namin. So sana nandyan lang lasa na yan. Magandang alon-alon. Nanginginta, manggulyasan. Ayan na guys.
Makapal yung alon-alon. Nababanaan ko na isda guys ha. Nakikita nyo ba guys? Ayan oh, madaming kulyasan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, yung mga alon-alon na yan na parang umiikot-ikot, nag-iipo-ipo, yan na po yung isda dyan sa loob na ating bag portion. Makipot na nga po yan. So medyo hindi na sila makagalaw ng maganda dyan. At na sa ganyan, medyo masosuffocate na yung isda. Kaya mostly ang nasa ilalim niya, mga namamatay na. So yung mga namamatay na yan na isda, yun yung magpapabigat sa ating bag portion na kung makikita nyo minsan ay tisadong-tisado or banat na banat yung ating lambat yung bag portion natin. So kita nyo umaalon-alon yan. Pagka ganyan po, yan po ay nasa almost mga 2,000 tubs or baka mga nasa 60 tons po pataas ang ganyan. So yan po ay visible na makikita nyo talaga dahil yan naman po ay sa ganyang pagkakataon makipot ng lambat. So unti-unti nyo na makikita yung mga isda. Kaya dyan na po yung pinaka-exciting part ng ating area. Yeah, may mga ganyang alon-alon. Kasi kung yan po ay kokonti lamang, hindi nyo po makikita na umaalon-alon ng isda dahil nandun lang sila sa ilalim. So meaning kung ganyan po, ayan, namumuting ganyan, talaga naman na may laman po yan. So isang senyales po yan na ang ating area ay may laman at may volume guys. So makikita nyo rin yun, yung lambat na yun medyo nauunat siya dahil nga sa sinasabi ko mga namatay na isda sa ilalim, yun po ang nagpapabigat na nagkokos kung bakit nagiging maunat or banat na banat yung ating lambat dyan sa yung nakikita nyo yun, yung nalambat na yun. So yun po ang palatandaan na may laman na tunilada ang laman ng ating bag portion. So at yan po ang lagi namin pinagbabasihan at ang aming inoobserbahan. Pag yan po ay umunat na, ibig sabihin marami po yan isda na nasa ilalim. Hindi lang talaga makita no visibly na nasa ibabaw sila kasi malalim po yung bag portion natin. Inaabot pa rin po yan ng mga 200 meters or more or less ganon. Dahil yan nga po yung pinaka bag portion at yan po dyan sinasalok ang ating mga nahuling isda. Ayan, kita nyo mga tumiting mga yellowfin, gulyasan. Malalaking size po, talagang good size siya. Good quality. Kita nyo naman, oh. So, isa pa lang yan, talagang may presyo na. Kaya naman, bawi-bawi lang din po sa gastos kasi nung mga nakaraang araw guys, wala kaming aryahan. Kung umarya man kami, ay mga nakakatakas pa yung mga isda at medyo may kailapan. Depende nga rin po talaga sa panahon guys, pagka talagang kahit may isda, maraming isda, pagka wala pong pagkain, lumulutang sila saglit lamang. At talaga napakailap. Kaunting kaluskos po o ingay ng barko, ayan po ay sumisisid o lumalalim, nawawala ka agad sa area. Dahil sabi nga po natin, ang isda na gulyasan tsaka tuna, yan po yan pinakamababilis na lumangoy sa species ng isda. Lalo na po yung gulyasan o skipjack na tinatawag. So yan po, kalaskas sila dyan. Ibig sabihin, inaangat na natin yung bag portion. Kung sa kuwan, doon sa bag portion, may ipon lahat ng isda para ito ay salukin na compact guys, para mabilis lang pagsasalok natin at ang maiangat ang isda, mailagay agad sa freezing
temperature nito at nang hindi masira para good quality guys. Yan, nakikita nyo patalsik-talsik na pa isa-isa, diretso na po yan sa conveyor, and then from conveyor, diretso po yan sa napakalamig na chilled water. Yun pong chilled water natin na malamig ay may halong asin para ma-preserve po sila for how many days natin nandito sa laot na kailangan hindi siya tumagal ng isang buwan at maging good quality, may transfer siya sa carrier nating sasalinan at ito po ay madala sa mga canning. Inuulit ko po, tayo po ay sa canning nagde-deliver ng mga nahuling isda. Ito po ay wala sa palengke, wala sa supermarket na nakikita ninyo. Purely for canning lamang po ito. Canning lamang po talaga. Kung kumakain kayo mga dilatang tuna dyan sa Pilipinas or around the world, dito po mostly kinukuha or hinuhuli ang mga nilalatang isda guys. Kaya naman, ito po yung fishing ground kung saan yung kinakain natin ay dito po nahuhuli. So, yan po ay mga nasabi ko na rin lahat. Paulit-ulit lamang para po na sa ganun yung mga bago nating followers at subscribers ay ma-inform, magka-idea sila na kung paano na huhuli yung mga dilata natin. Hindi po yan binibingwit or kinakawil lamang. Ito po ay talagang ginagamitan ng mga high-tech na aparatos para mahuli. Napakamahal po ng ginagastos ng kumpanya nang sa ganun ay makahulit po ng volume at makapag-deliver sa ating mga canning. Kaya naman po, mapapansin nyo, pag mahal po ng dilatang tuna, sigurado yan, mahal ang krudo. Pag mahal po ng krudo guys, apektado lahat sa industry, lalo na sa fishing guys. Kasi bakit? Ang ginagamit natin, barko, hindi naman po tayo bangka. At the same time, yung ginagamit sa mga aparatos dito, lahat po nagpapatakbo dito ay krudo po. Kahit yung maliliit na bangka, maliliit na skip natin ay ginagamitan natin siya ng krudo. Kaya naman, pagtaas ng krudo, expect po yung mga prime commodities natin tulad ng mga canned tuna na yan ay apektado rin sa pagtaas ng presyo. Kaya naman po, pinapaliwanag ko kasi doon sa mga ating mga viewers pa rin, followers, subscribers, nagtatanong sila kung ano ang tinatanong at lalo na po sa mga applications, kung paano makatrabaho dito. Binibigay ko naman po sa inyo guys yung mga link o yung page ng ating company kung saan pwede kayo mag-inquire at kung saan pwede kayo mag-apply guys. Ayan guys. 30,000 followers, subscribers na tayo sa YouTube. Salamat sa mga followers. 354,000 followers sa Facebook page guys. Ayan. Yun, maganda. Dumadami na pero wala tayong kita sa Facebook. YouTube lang tayo bumabawi guys. Lagi na lang mukha mo nandito, tingnan mo. Inuputuloy ako. Mamaya wala ka ng boses sa ingay mo. Iyak siya kanina sa iyak siya. At siya wala kayo pag nagkamandasyon ka pa, parang bakla ka na. Iyak siya eh. Anak ka, nagtatay mo pagdating. Ulo niya, isda! Tatlo ba isda? Makakagulan yan! Party Power Rock. Abati daw pa ulit ha. Abati Power Rock.
Farewell party. Wala pa kang farewell party, walang maito party. 3 months lang ako, 2 buwan lang ako ano, isang buwan ko tambay ako sa ring. Ano na tayo? Saan tayo nagkapunta eh? Soccer na sila. Soccer na sila guys. Malapit-lapit na ito. Ayan, malaki lubid na. Medyo mabigat-bigat na to eh. Kaya ginagamitan na ng ganitong lubid. Strobo na guys, strobo. May 2,000 ba? Abot daw, Kaps. Yan. So guys, sabi ng ating kasamahan, abot daw ng 2,000 or ayun 2,000, 2,000 banyera yon or sa conversion sa tonelada 60 tons guys. Sana umabot na 60 tons or more. Ayan. Anik! Ikaw na. 60 tons unang area. Pero hindi naman hindi lumalayo or hindi magkulang man o sumobra man, hindi nalalayo yun doon guys. Lapit na. Bilang-bilang na lang to. Kita nyo yung lambat na yan. Pag yan unat na unat guys, yan, natakloban na yan. Yung part na yan, pag unat na unat yan, mabigat yan guys. Ibig sabihin, marami. So medyo banat naman. Sana umabot mga 60 tons pa. Asis! Ay, wala asis ha? Wala. Wala sis. Yung dito. Yan, may lambat na yan. Tulong-tulong rin dito sa dito. Down. Meron din tayong naka-area dito mga kasamahan guys. Tatlo na sila naka-area dito. Bali 4 kami dito guys ngayon. Ayan. Kung saan may prospect, doon talaga nag-iipon-ipon guys eh. So baka sakali lahat na makahuli. Sabi ko nga timing lang, and then talagang kailangan magdasal at saka dumiskarte para makahuli dito guys, kasi sa dami na ng namamalakaya dito, malalaking barko at iba't ibang bansang dumadayo, iba't ibang company. So ganoon guys ang laban dito. Ayan, medyo unat to ha, yan lambat yan, medyo banat na kanan siya. Ibig sabihin, yung bag portion natin na may lamang isda ay medyo madami-dami yan. Ayan. So sabi nasa 60 tons. So malaman natin mamaya guys kung aabot tayo 60 tons or mahigit. Ayan guys. Strobo na sila. After this, sasalok na tayo guys. Hindi nyo na nakikita mukha ko sa vlog ko kasi merong ayaw na makita yung pagmumukha ko guys. So baka sawa na sa akin kaya hindi na ako nagpapakita. Ayan.
During lipad na lang, pag lumilipad na lang ako, makikita nyo ako lumilipad sa helicopter. During naghahanap ng isda yon. Baka isang bira na lang to. Kasalok na. Stay tuned mga kasimangis ha. Thank you po. Shoutout sa ating 354,000 sa Facebook page at almost 30,000 na po tayo sa ating YouTube channel. Keep on watching guys. Ayan. Lapit-lapit na. Stay tuned. Nakikita nyo na kung gaano kadami ito. Pa! Nangyari ang kagabi. Babagsakan niyang paa. Dipindot yan, automatic yan pagka pinindot eh. Lumalayo sa camera eh. Ayan guys. Mga isang bira na lang siguro no? Kalate. Ayan. Malapit na tayong sumalok guys. Nakikita nyo na ang dami ng isda natin ngayon. Halo ng yellowfin, tuna at saka skipjack ulit. Thank you for watching. Pagkain ng simang isda yan, naghahagis ng ice candy. Ice candy for sale! Namimigay ng ice candy si Kapitan. Ayan guys, naka-ice candy pa. Oh. Okay, pampalamig sa mainit na panahon. Pampalamig. Sasalok na tayo guys. Ito dapat mabilis ang pagsasalok guys para hindi masira ang isda natin. At yan, madami pa naman buhay guys. So, do not delay, sabi nga, do not delay kasi quality ang kalaban mo dito. Kailangan mas mapaganda natin ang quality para pag dinala to sa ating mga canning worldwide guys, ay ito po ay fresh na fresh pa rin na frozen siya. Frozen ha, pero fresh yan guys ha. Kita nyo naman, ang buhay na buhay pa sila. So ganyan po ang international fishing, commercial crude fishing guys. Ito po, ginagawa natin sa mga tuna nating nilalata. Ito po yan. May pa-ice candy pa oh. Ice candy for sale. Avocado po ang ano niyan. Avocado ang Sabit. avocado ang flavor. Salok na, salok na. Ayan. Sinalok na. Medyo makalumilim guys, kaya parang hindi malinaw tong ano natin. Pero sana maganda tong ating video. Medyo makalumilim, ganito ang panahon ngayon guys. Hindi ganong kainitan. Ayan. Lumalabas po ang isda kasi pagka medyo humid or saka minsan talagang pag mainit, lumalabas ang mga isda. Pero pagka maulan, nilalamig din sila guys. Ayan, puno na naman.
Another 5 tons. Bali. Yan, marami pang nasasalok guys. Punong-puno na naman, another 5 tons. Yeah, relax. Hold on. Okay. Listen. Hold. No. Stand. Hey. Hey. Ayan, puno pa rin guys. Marami pa. Kano. Ganadong yung nagsasalok eh. Oh. Wow. Ganda ng isda. Ganda ng size. Tara! Bigyan ng pangulam siguro kaya. Tuloy-tuloy lang ang salok guys. Ayan. Spool yellow pen na tripla. Inside it. Yes, recheck.
Tuloy-tuloy lang. Mapapansin nyo guys, pagka mahaba yung ating vlog, pagka tayo ay maraming huli guys. Ayan. Pagka maraming sinasalok, matagal ang video natin. Masarap mag-video pagka ganito eh. Nakakagana. Ay. Bigayin mo. Okay. Stop! Recto! Yan, may nasa salok pa, pakonti-konti, pakalakalahati guys. Malapit na rin ito matapos. Sigurado naman umabot tayo sa 60 tons nito. Tingnan natin sa final result kung tumama tayo dun sa 60 tons na estimate. Yan mga PNG people guys. Ayan. Yung observer, yung kalbo, series observer, yan mga fisherman natin ito mga ito. Ayan, konti na lang guys, baka last na salok na yan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-antabay. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat mga kasimangisda. At ito po rin po ang inyong kasimangisda. At nagsasabing magandang umaga po sa inyo. Keep on watching. Maraming salamat po sa 354,000 Facebook followers and ating YouTube channel na almost 30,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po guys. Ayan, medyo umaba ang video natin dahil sa marami tayong sinalok ngayon. Thank you Lord for the blessing. Keep us safe everyone. Magandang umaga pong muli. Ito po ang inyong kasimangisda. Bye-bye. Tapos na po ang pagsisalok.
Ayan, simbada na guys. Yan ang huling laman ng ating lambat. Ayan. Kasama tatlo ang yellow pin. Yan ang malaki. Yan, tatlo. Kaya mo sa provision. Ay, para ka 16. Ulam po yan. Paway ko na apat. Oh, kayo mo di ba? Kaya regalo yan na bibig. Okay, di ba? Ako ulam nila. Pupunta yan ng pork pork spin. Dito, ilagay sa pork sa confirmation na. Ayan, babay na po guys. Tapos ang pagsasalap natin.